something fishy, no? Gumagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Ilang endorsers ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte naniniwalang nagdadahilan lang si Senate President Francis Escudero sa pagkakaantala ng paglilitis. Posibleng-posible po na nakakuha siya ng isang fraudulent passport. So, kung isa lang ang valid passport na in-issue sa DFA sa kanya at meron pa siyang dalawang passport, ibig ko sabihin, fraudulent ang pag-procure niya dun sa isa pang passport niya. Department of Justice o DOJ nanindigang may iba pang passport si Attorney Harry Roque. Sabi po niya, 1 month, balikan niyo ako ulit with a better way. At tignan natin kung ma-address nito yung mga concerns ng ating mga kababayan. EDSA revealed, tuloy pa rin sa kabila ng suspensyon nito. Proyekto nais tapusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng 6 na buwan ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Mas mura ngayon kumpara last year. Last year kasi 200 ang 10 peraso eh. Ngayon ang bentahan na lang namin 130 ang isang rim. Yung prices ng Divisoria is of course way below the prices set by the DTI. Presyo ng school supplies inaasahan na hindi natataas habang papalapit ang pasukan ayon sa Department of Trade and Industry. Pilipinas, posibleng makaranas ng hanggang 19 na bagyo ngayong taon ayon sa Pag-asa. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Naniniwala ang ilang endorsers ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na nagdadahilan lang si Senate President Francis Escudero sa pagkakaantala ng paglilitis. Palaisipan din sa kanila kung sino ang pinoproteksyonan ng Senado. Ito ang balita ni Rosa Licaz. With due respect sa ating Senate President, no? So, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Taong bayan ba? O si Sara Duterte? Kinundena ng mga nagrereklamo at endorser ng impeachment complaint ang patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang Makabayan Bloc lawmakers, endorsers sa ikalawang impeachment complaint at kabilang din sa mga lumagda sa articles of impeachment na inihain. Nagdadahilan na lang ang Senado para mabinbin ang proseso ng impeachment. Tanong tuloy nila, sino ba ang pinoprotektahan? Si VP Sara, ang pansariling interes o ang taong bayan? Well, something fishy, no? Gumagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Giit din ng mga ito, pangunahing hadlang sa impeachment proceedings si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng pahayag sa publiko ni PBBM na ayaw niya sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara. Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na confidential funds? Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya naman may patotsyada rin kay Senate President Francis Escudero. Kasunod ito ng pagpapaliban sa presentation ng articles of impeachment mula June 2 sa June 11. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara?
Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Tugon naman ni Senate President Escudero. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at payan at yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Samantala, kinontra naman human rights lawyer, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang posisyon ni Senator Francis Tolentino na hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Duterte. They're not passing a law here. They're actually holding in trial the unimpeachment official. That's the first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. Magpapatuloy ang pagkilos ng mga grupong ito upang kalampagin ang Senado na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na mayroon lamang iisang valid passport si Attorney Harry Roque. Ngunit nanindigan ang Department of Justice o DOJ na may iba pang passport na hawak ang dating presidential spokesman. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi naman po yan inconsistent sa mga sinasabi natin dahil pag meron siyang ibang passport pa, at presumably dalawang valid passport, ibig sabihin hindi pa nag-expire yung dalawa, edi fraudulently procured po yung passport na yon. Hindi inconsistent o salungat sa pahayag ng Department of Foreign Affairs ang sinabi ni Justice Secretary Crispin Rimulya na may mahigit isang passport si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, posible na ang iba pang passport ni Roque ay fraudulently procured o illegal na nakuha. Gayunman, hindi ipinaliwanag ng DOJ official kung paano ito nangyari. Kamakailan sinabi mismo ni Secretary Rimulya na paiimbestigahan nila ang issue. Posible po na nakakuha siya ng isang fraudulent passport. So, kung isa lang ang valid passport na in-issue sa DFA sa kanya at meron pa siyang dalawang passport, ibig po sabihin, fraudulent ang pag-procure niya dun sa isa pang passport niya. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng DFA na mayroon lamang isang valid regular Philippine passport si Roque na inisyu noong July 2024. Ang iba pa nitong naunang passport ay nakansila na. Binatikos na rin ni Roque ang pahayag ng DOJ na mayroon siyang multiple passport. Ito anya ay fake news na ipinapakalat ng Marcos administration na bahagi ng political persecution sa kanya. Fake news ang sinasabi ng DOJ Secretary Rimulya. Inanunsyo niya na marami raw akong passport. Paano naman mangyayari yun? Hindi ka makakakuha talaga ng multiple passport unless ikaw mismo ang gumagawa ng passport, no? Dahil hindi papayag ang DFA. May nakabinbinang musyon ang DOJ sa korte na ipakansila ang passport ni Roque dahil sa kinakaharap nitong kaso sa Pampanga kaugnay ng Lucky South 99 Pogo. Samantala, nilinaw ng DOJ hindi nangangahulugan na dahil gusto nilang makansila ang passport ni Roque ay mapapauwi na agad ito ng bansa, kasunod ni dating Congressman Arnie Teves. Ayon pa kay Clavano, hindi basta mapapadeport sa Pilipinas ang dating palace official habang hindi pa tapos ang asylum application nito sa the Netherlands. Hindi lang din anya partikular na si Roque ang kanilang hinahabol, kundi ang iba pang may pananagutan sa batas. Hindi naman yan sequence, no? Ang tingin ho namin dyan sa lahat ng fugitive, dapat sabay-sabay yan hinahabol. So there are other fugitives out there na kailangan habulin, na kailangan dalhin sa husgado para harapin yung mga kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Wala pang natatanggap na schedule ng arraignment o pagbasa ng sakdalang Department of Justice kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ngunit kinumpirma ng kagawaran na naisauli na nila ang warrant of arrest at naipaalam na sa korte na hawak na ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating mambabatas.
Sabi naman ng NBI, may kasama ngayon si Teves na isang inmate sa kanyang detention cell pero tiniyak ng ahensya na hindi ito isasama sa kapwa niya akusado. May pangamba ang DOJ na kapag kasama ni Teves ang co-accused ay apektado ang magiging integridad ng kinakaharap nilang kaso. Pwede pagsamahin. Siyempre, iniingatan namin yung kanyang security. So dalawa nga sila, Judge. Dalawa sila doon? Confirm ba yon? Meron, pero hindi niya co-accuse doon sa kaso niya. 2 linggo bago ang pasukan, bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin na ginagamit sa eskwelahan. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ilan sa mga rason nito ay ang mababang halaga ng raw materials at dolyar. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Mas mura ngayon kumpara last year. Last year kasi 200 ang 10 piraso eh. Ngayon ang bentahan na lang namin 130 ang isang rim. Panahon na muli para bumili ng mga bagong gamit ng mga estudyante sa eskwelahan. Dito sa Divisoria, hindi na bago na makakita ng mga murang school supplies. Ngunit ngayong papasok na school year, bumaba pa ang presyo ng mga paninda rito. Kaya naman sina Ana Marie na mga opisyal ng Sangguniang Kabataan sa kanilang lugar sa Occidental Mindoro, dumayo pa ng Maynila para rito. Actually, nandito kami sa Divisoria para maghanap ng mas affordable na mga supplies like dito nga po na mas affordable namin kasi naka-allocate na fund lang namin na budget for SK is 10,000 lang. So ang beneficiaries namin is 75, yung mga kabataan. Ayon sa Department of Trade and Industry, naglalaro sa piso hanggang 10 piso ang ibinaba sa presyo ng mga school supply gaya na lamang ng ballpen, notebook at papel. Yung prices ng Divisoria is of course way below the prices set by the DTI. Paliwanag ni Trade and Industry Secretary Roque dahil ito sa paghina ng palitan ng dolyar at piso, pati na rin pagmura ng raw materials na ginagamit sa paggawa ng school supplies. If we base it on the dollar, of course the dollar is lower now. And it could also be because of competition na bumaba din yung prices. The cost of raw materials is also down. So that they really pass that on to the consumers. Dagdag pa ng kalihim, maaari ding tingnan ang lumalawak na kompetisyon ngayon ng mga nagbebenta ng mga ganitong produkto, lalo na sa online. Kaya naman napipilitan ang ibang retailers na mas babaan ang presyo upang mas tangkilikin ng publiko. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalo pang pinalawak na Department of Agriculture ang programang 20 pesos kada kilo ng bigas ng pamahalaan. Magsusupply ang DA ng murang bigas sa mga piling accredited retailers na Department of Social Welfare and Development. Layunin ng hakbang na ito na makabili rin ng abot-kayang bigas ang mga benepisyaryo ng programa ng ahensya. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kahapon lang ng hapon, nag-usap kami ni Secretary Laurel at kukunin na yung mga listahan ng mga accredited retailers. Ito yung mga kadiwa ng Pangulo, mga maliliit na agri-co-op kung saan nagre-redeem ng pagkain yung mga food poor beneficiaries natin. Doon ngayon isusupply yung 20 pesos na bigas para yung food credits nila, mas marami pa silang mabili. Hiningi na ng Department of Agriculture sa Department of Social Welfare and Development ang listahan ng retailers na maaaring supplyan ng murang bigas. Dito nakabili ng pagkain ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom program sa pamamagitan ng 3,000 food voucher na ipinagkakaloob ng DSWD. Ang mga itnuturing na food poor beneficiaries na kadalasang gumagamit ng food commodities mula sa DSWD registered o accredited retailers ang maaaring maka-avail ng 20 pesos na kada kilong bigas na ito. Nagsa-start na. Binigay na namin yung listahan sa Department of Agriculture and they're now going to make sure na yung mga retailers na to, around 1,000 of them for now, makatanggap na ng murang bigas para yun ang maibigay naman nila doon sa mga food poor nating beneficiaries. Malaking tulong ang murang bigas na ito para sa mas marami pang supply ng pagkain ang pwedeng mabili ng mga benepisyaryo sa food redemption. Ayon pa sa opisyal, isa sa benepisyo ng programa ay matulungan ng local economy.
Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng DA na inaprubahan nito ang kahilingan ng DSWD para sa ahensya na mag-supply ng 490,000 na sako ng bigas mula Hunyo hanggang Disyembre. Ang pag-offload ng bigas para sa DSWD at ang P20 na programa ng bigas ay makatutulong na mapanatili ang pagbili at matiyak ang patuloy na suporta ng magsasaka at tulong sa mga mamimili. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Trabaho lang at walang personalan. Ito ang mensahe ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa mga bambatikos sa mga ginagawa niya. Ayon kay General Torre, wala din namang dapat na ikatakot ang mga kalaban ng administrasyon sa pag-upo niya sa pwesto. Ito ang balita ni Lea Ilagan. This is a free country. Kaya nga, yung mga bashers natin, natural yan. They are welcome to voice out their opinions, their criticisms. Walang problema yan. Tanggap natin yan. Hindi apektado si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III sa mga pambabatikos sa kanya. Ayon kay General Torre, natural lamang na mayroong mga basher dahil hindi naman niya kayang kunin ang loob ng lahat. Wala naman tayo kasing control sa kung anong sasabihin nila sa atin. Most of the time, 50% of the client is always not happy with the outcome. Kasi sino nga naman ang maging happy dyan? Isinintensya mo ng kamatayan yung tao, alam nga namang matuwa pa sa iyo yan. Di ba? Gayunman, payo ni General Torre sa kanyang mga kritiko, siguruhin na hindi sila lalabag sa batas. Isa lang naman ang reminder dyan, just like it goes for everybody, it goes to you and me, na we have to do it within the ambit of the law, within the bounds of the law. And sa amin dito, dagdag pa sa mga pulis lalo, we have to do everything within the bounds of decency. Wala din umanong dapat na ikatakot ang mga kalaban sa politika ng administrasyon dahil ang pangunahing utos daw sa kanya ng Pangulo ay pagsilbihan ang taong bayan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ano nakakatakot dun? Di ba? So ligtas din sila, sir? Ligtas sila. Huwag lang silang gumawa ng mali, di ba? Kasi hindi sila makakaligtas. Inula ng batiko si General Torre noong siya pang direktor ng Police Regional Office 11 nang pangunahan nito ang paghahanap at pag-aresto sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Si General Torre din ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso nang siya pa ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng kauna-unahang command conference si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III kasama ang matataas na opisyal ng PNP. Kasama sa pinag-usapan ay ang gagawing pagpapatupad ng 3-minute response time ng mga police regional directors. Kinumpirma naman ito na magpapatupad siya ng reshuffle na ilang opisyal sa PNP. Subalit nilinaw ng general na nakabase ang pagpupwesto niya ng tao sa merito at kakayahan ng mga ito. Well, yun nga sabi ko everything, all the appointments that we are doing or will be doing will be merit-based. Kasi kailangan talaga, wala nang yung pabor-pabor, yung mga ganon. We have to be merit-based. There's a reason for every appointment na i-appoint natin ang tao na to because he can bring something, he is bringing something into the table. Hindi yung dahil kaibigan lang natin siya, o dahil class ganito lang siya, or dahil ganito lang dito siya nanggaling, ay hindi ganon. Kabilang sa kailangan punan ay ang Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group na nabakante matapos na ma-promote si General Torre bilang Chief PNP. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Nagbitiw si Prime Minister Luvsanam Shrin o Yoon Erdine ng Mongolia noong Martes matapos makakuha ng mababang confidence vote mula sa parlamento. Ito ay kasunod ng mga protesta laban sa umano'y katiwalian ng kanyang pamilya.
Nakuha lamang niya ang 44 na boto mula sa 82 mambabatas. Kulang ito sa 64 na kinakailangan mula sa parlamento. Sa kanyang talumpati matapos ang boto, sinabi ni Oyun Erdene na karangalan niya ang makapagsilbi sa bayan sa gitna ng pandemya, digmaan at krisis sa Taripa. Mananatili siya bilang caretaker prime minister habang naghihintay ng kapalit sa loob ng 30 araw. Naniniwala ang mga US universities na mawawalan ito ng sapat na budget sakaling tumagal o tuluyan ihinto ng Trump administration ang pag-grant ng US student visa para sa mga international students. Ito ang balita ni Klein Sinka. The United States, I further can say here, will not tolerate the CCP's exploitation of US universities or theft of US research, intellectual property, or technologies to grow its military power, conduct intelligence collection, or repress voices of opposition. The Trump administration is focused on protecting our nation and our citizens by upholding our national security and public safety through our visa process. Walang kasiguruhan kung makakakuha ng student visa ang libo-libong international students na makakapasok sa mga universidad sa Estados Unidos sa papasok na school year. Sa Mount Holyoke College sa Massachusetts, mayroong 140 international students ang pumasa para sa upcoming academic year. Ngunit tanging 50 lamang ang nakatanggap ng kanilang student visas mula sa US embassies. Dagdag pa sa kalituhan ng mga international students ang kautosang inilabas ni US State Secretary Marco Rubio na i-revoke nito ang visas ng mga Chinese student. Isa sa 4 na international students sa US ay Chinese. The United States is putting America first by beginning to revoke visas of Chinese students as warranted, including those with connections to the Chinese Communist Party. Lumalaki rin ang financial problem ng mga US universities sa kalagitnaan ng finance planning dahil walang malinaw na paliwanag ang White House kung gaano tatagal ang pagpapahinto sa student visa interviews sa mga US Embassy. Ayon sa University of California, 9% ng student enrollees nito ay international student. Kung walang kasiguruhan ng revenue stream ng paaralan mula sa international students, apektado ang iba pang aspeto ng universidad gaya ng faculty at iba pang personnel hiring. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Umabot na sa mahigit 200 ang kumpirmadong patay habang 500 ang nawawala matapos ang malawakang pagbaha sa Mokwa, Nigeria, dulot ng matinding ulan. Ayon sa mga opisyal, itinuturing ito ang pinakamatinding pagbaha sa lugar sa loob ng 60 taon. Itinigil na ang rescue operations dahil wala nang inaasahang buhay na mahahanap ayon kay Deputy Vice Chairman Musa Kimboku. Nagbigay na rin ng tulong ang National Emergency Management Agency habang pinangangambahang lalala pa ang sitwasyon dahil sa panganib ng sakit at pagkasira ng mga infrastruktura. Patay ang isang premature baby na ipinanganak habang nasa himpapawid ang Jeju Air Flight mula Clark International Airport sa Pampanga patungong Incheon sa South Korea noong June 1. Ayon sa ulat, hindi na humihinga ang sanggol pagdating ng emergency responders at idineklarang patay sa ospital. Ang ina ng sanggol na isang 30 anyos na Filipina ay 23 to 25 weeks ng buntis at hindi nag-abiso sa airline tungkol sa kanyang kondisyon. Hawak na ng South Korean authorities ang investigasyon sa insidente dahil sa flag state jurisdiction, ngunit wala pang pahayag ang Philippine Embassy ukol dito. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Hindi kanselado ang EDSA Rebuild Project. Ito ang nilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon nang humarap sa Commission on Appointments ngayong araw. Ayon kay Secretary Dizon, naghahanap lang sila ng mas mabilis na paraan upang isagawa ito
base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi naman po ibig sabihin canceled, Madam Chair, Your Honor. Pero sabi nga po talaga ng Pangulo, nakinig po siya sa ating mga kababayan for us to find a better way and a faster way. Tuloy pa rin ang EDSA Rebuild Program ng pamahalaan sa kabila ng pagsususpinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatakdang simula ng pagkukumpuni ng National Highway. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nais ni PBBM na mapag-aralan munang mabuti ang proyekto upang hindi ito labis na makaapekto sa publiko. Aniya, sa halip na 2 taon, gusto ng Pangulo na tapusin ang rebuild project sa loob lamang ng 6 na buwan. Sabi po niya, 1 month, balikan niyo ako ulit with a better way. At tignan natin kung ma-address nito yung mga concerns ng ating mga kababayan. Ayon kay Transportation Secretary Dizon, sa ngayon ay nakapagsimula na sila ng paghahanda sa gagawing pagsasaayos ng naturang 23.8 kilometer highway. Sa akin pong pagkakaalam, again, subject to the verification from the DPWH, who is the lead implementing agency, is advanced stages na po ng procurement. Meron na po atang mga natapos na ang procurement, pero alinsunod nga po dito sa utos ng ating Pangulo na i-pause muna at maganap ng mas maganda at mas mabilis na paraan. Baka po kailangan is mag-adjust po ang DPWH dito. But again, this is I have to defer to the DPWH on this po. Nagkakahalaga ng 8.7 billion pesos ang estimated budget para sa EDSA Rebuild hanggang sa taong 2026, habang tinatayang nasa kabuuang 15 billion pesos naman ang gagastusin dito pagsapit ng taong 2027. Sa Commission on Appointments Committee meeting ngayong araw, aprobado ng komite ang ad interim appointment ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nakatakda naman ang pinal na kumpirmasyon nito sa Senate plenary bukas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang mabubuksan na rin sa publiko sa taong 2027 ang Unified Grand Central Station o Common Station sa Quezon City, kasabay ng inaasahang pagsimula ng operasyon ng MRT-7. Ito ang inihayag ni Transportation Secretary Vince Dizon kanina sa pagharap niya sa Commission on Appointments Committee hearing. Ayon sa kalihim, ngayong 2025, target nilang makahanap na ng bagong contractor ng Common Station upang matapos ang proyekto. Ang Common Station, ang terminal na planong pagdugtungin ang mga linya ng LRT1, MRT3 at ginagawang MRT7 para sa mas maaluwang pagbiyahe ng mga mananakay. Ang goal po natin is makahanap na po tayo ng panibagong gagawa at magtatapos ng stasyon ng Common Station ngayong 2025, at ang timeline po natin is kasabay po sana ng opening ng MRT7, tapos na rin po ang Common Station. Personal na nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kanina. Ilan pang hakbang ang nais maisagawa ng Pangulo upang mas mapabilis ang usad ng mga pasahero sa mga paliparan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kitang-kita natin na marami na ang mga pagbabago and the facilities for the OFW ay gumanda na. Ito na rin si Sec Boying because we looked at the immigration systems para malaman kung ano pa yung pwede natin pagandahin. Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakitang pagbabago sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, lalo na sa mga bagong pasilidad na pakikinabangan ng mga pasahero. Kanina, nag-inspeksyon ng Pangulo sa NAIA Terminal 3 kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Mula nang na-turn over sa private concessionaire ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport noong nakaraang taon, ay sa Pangulong marami na siyang nakitang pagbabago sa mga pasilidad ng paliparan, lalo na ang ukol sa pagseserbisyo sa mga OFW. Isa sa mga pinuntahan ng Pangulo ay ang lounge para sa mga overseas Filipino worker. Dinaanan rin niya ang mga nakapilang pasahero sa immigration ng mga palabas ng bansa. Ayon sa chairman ng New NAIA Infra Corporation na si Ramon Ang, marami ng pagbabago sa airport terminal.
Nakita niyo ba yung mga tulugan, pahinga ng OFW lounge? Tsaka libreng pagkain. Tsaka ang OFW meron sariling immigration, sariling line. Kaya hindi na sila naantala, mabilis ang kilos. Ilan pang hakbang ang nais na maisagawa ng Pangulo upang mas maging mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero ng NAIA. Kabilang narito ang paglalagay ng facial recognition technology. We're trying to make life easier for them na mabilis nga, hindi sila hinahanapan ng kung ano-anong ID. DMW is already providing an ID so that it's very easy for them to identify themselves. Makapasok sila sa lounge, maka-avail sila ng services at mabilis ang pagdaan sa kanila. Hindi na hinahanapan ng kung anong certificate, yung QR code, yung ID, etc. etc. Mukha na lang nila, ayun na, ID. Hindi na kailangan bumunot ng passport, hindi na kailangan. Soon, magkakaroon na tayo niyan. Ilan naman sa mga dumating na mga pasahero sa airport ang nagsabing may nakita silang malaking pagbabago sa operasyon ng paliparan. Yung pagpasok ninyo mula immigration, pagkuha ng baggage, hindi ba kayo na-delay? Hindi po, okay naman po. Madali lang naman po. Wala naman pong dami hinihingi. Okay naman, medyo swabe naman siya ngayon kaysa dati. Lalo sa e-gate, medyo mabilis na siya, tsaka yung bagahe. Yun nga lang, nagka-problema lang yung bagahe kasi naputol yung gulong. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkasagian ang dalawang motorcycle riders sa Pasig City kamakailan. Dahilan para magtamo ng sugat ang isa sa mga ito. Agad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang tinamong injury ng nasabing rider at hindi na nagpadala pa sa ospital. Ito ang balita ni Leslie Widom. Boss, sir, pwede po kami tumulong. Sakto po, wala po silang Ano pong nangyari? Sir, nagkasagian lang. Sir, taga UNTV po kami. Pwede po ba namin kayong tulungan? Magamot po yung niyo po, injury. Nagro-roving ang UNTV News and Rescue team nang madaanan ng grupo ng mga rider sa Marcos Highway, Pasig City alas 12 ng madaling araw, May 31. Nagkasagian ang dalawang rider na ikinasugat ng isa sa mga ito. Binabaybay nila yung along Marcos Highway, tapos yung isa biglang pumreno, tapos itong isa nakabuntot. Hindi niya namalayan na binangga na pala yung nasa harap niya. Nakaupo pa ang biktima sa gilid ng gutter sa ilalim ng overpass habang nagpapahinga matapos ang aksidente. Medyo malayo po yun yung distansya namin. Pero nung medyo nagmenoro siya, umabot po ako sa likod niya. Sumayad po ako. Kaya ako naman po yung not out balance kasi hindi ko po napansin kagad na nandun siya na nagmenor po siya. Mabagal lang kasi galing ako sa U-turn. Pag menor niya, nag-menor ako, bigla naramdaman ko na lang siya sumabit na sa akin. Sir, may iba pa po masakit na di ba dito? Bagaman hindi malubha, nagtamo ng sugat sa kanang paa, gasgas sa kanang tuhod at siko ang biktima na kaagad nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue. Tapos yung pulse rate, 86. RR. Tumanggi nang magpadala sa ospital ang sugatang rider. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development sa publiko na itigil na ang paggawa at pagpapakalat ng negative comments at mapanirang memes kaugnay ng babaeng kamakailan lamang ay nag-viral matapos na lumabas sa imburnal. Sa isang panayam, binigyan diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi kasalanan ni Rose na makatanggap ng 80,000 peso cash aid mula sa ahensya. Nilinaw rin ng kalihim na simboliko lamang ang pahayag na itinuturing si Rose bilang honorary social worker. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Una sa lahat, hindi ho ako ang naggawad doon. Hindi ako ang nagbigay ng term na yon. Yung social worker namin nakasama, ang mismong nagsabi na she is, sa mata niya, has the making of a social worker. Niliwanag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na simboliko lamang ang pahayag na itinuturing na honorary social worker ang babaeng nag-viral sa drainage kamakailan na kinilalang si Rose.
Ayon kay Secretary Gatchalian, hindi rin sa kanya galing ang termino kundi sa social worker na kasama sa pag-assess kay Rose. Hindi aniya skills ang dahilan kung bakit nasabi ito dahil malinaw naman na walang skills si Rose dahil hindi naman ito nakapagtapos ng pag-aaral. Pangalawa, walang official na conferment na nangyari dahil wala naman sa kapangyarihan ng sekretary yun, more so ng department. Symbolic yung pagkakasabi nun. Ang paliwanag na namin, ang nakitaan sa kanya ay yung mga katangian ng isang magaling na social worker. The social worker who coined the term na kasama ko, ang tinutukoy niya doon yung value set na meron si Rose. Dagdag pa ng kalihim, kinakitaan ng empathy, compassion at altruism na gusto nitong makatulong kahit mismong siya ay dapat tulungan. Kaya nga kinabukasan, sabi niya sasamahan namin kayo kasi nakita ko nagtatakbuhan yung mga nasa street dwellers. Pag nakikita kayo, hayaan nyo na ako ang kumimbinsi na tumutulong ang gobyerno, hindi dapat katakutan. So yun lang yun. It was not meant to demean anybody dahil why will we demean when the term came from a social worker herself? Ang amin lang, kumbaga, it's a symbolic title because of the values na meron siya. Pero hindi namin sinasabi na registered social worker siya. Panawagan din ng DSWD sa publiko na itigil ang paggawa, pagkalat ng mga negatibong komento, biro, memes na patungkol kay Rose sa social media. Paliwanag ni Secretary Gatchalian, huwag gawing biro o katatawanan ng isang taong gustong umahon sa kahirapan. Dagdag pa nito, may epekto ang mga salitang binibitawan online sa mental health at dignidad ng tao. Hindi rin naman aniya kasalanan ni Rose na mapagkalooban siya ng 80,000 pesos na tulong pinansyal mula sa ahensya. Lumitaw aniya ang naturang halaga base sa assessment ng social worker. Gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi ito binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Kaya naman panawagan ng kalihim sa publiko, huwag nang gawing sentro ng mga memes si Rose, kundi dapat ay tratuhin na may paggalang at malasakit. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ikatlong anunsyo ng tanggalan sa posisyon sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilan sa mga namumuno ng ahensya ang tinanggal sa pwesto. Ngunit marami naman sa mga kalihim ng malalaking departamento ang mananatili sa kanilang posisyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, sino-sino ang mga mananatili sa posisyon at sino ang mga tinanggal? Yes, Monica, karamihan sa mga kalihim na nasa major departments ay mananatili sa posisyon. Sa ikatlong anunsyo nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin ukol sa isinasagawang performance review ng mga miyembro ng gabinete, hindi tinanggap ang courtesy resignation ni Agri Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Department of Education Secretary Sani Angara, Labor Secretary Benvenido Laguesma, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Teodoro Herbosa. Mananatili rin sa posisyon sina Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, Science and Technology Secretary Renato Solidum, Tourism Secretary Cristina Frasco, Information and Communications Technology Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Kasama rin sina TESDA Director General Kiko Benitez, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, MMDA Chairman Romando Artes, Mindanao Development Authority Chief Leo Magno, Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat, Presidential Advisor on Mindanao Concerns Antonio Ceriles, BIR Commissioner Romeo Lumagi, Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio at Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Tinanggap naman ang resignation ni Maynardo Sabili, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng President
at Presidential Assistant on Muslim Affairs na si Almarim Tila terminated din si Presidential Advisor for Special Concerns na si Menardo Espinelli. Itinalaga naman ni PBBM si Attorney Francis Edralin Lim bilang bagong mamumuno ng Securities and Exchange Commission kapalit ni Chairman Emilio Aquino na magtatapos ang termino sa June 5, 2025. Ayon kay E.S. Bersamin, asahan pa ang patuloy na pag-aaral sa naging trabaho ng mga natitirang miyembro ng gabinete at maging sa mga namumuno ng ibang ahensya. Well, if you are asking for blood, there will still be blood. But, we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretaries or those lower than the cabinet rank functionaries. I assure you that this is a very sweeping and thorough evaluation being made by the President and the panel of his choice regarding those who will be remaining in office and those who will be ultimately ousted. Paliwanag pa ni E.S. Bersamin, inaasahan naman ng Pangulo na mas pag-iigihan ng mga na-retain na miyembro ng gabinete ang kanilang trabaho. All of them who have been retained, including myself, are expected to give fresh attention to the mandates and to give show more performance in our respective areas. Monica, nilinaw naman ni E.S. Bersamin na mananatili pa rin bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs si Secretary Enrique Manalo habang hindi pa nakukumpirma ang kanyang magiging posisyon bilang permanent representative ng United Nations. At dagdag pa ni E.S. Bersamin, hindi tinanggap yung courtesy resignation ng DFA Secretary. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, yung mga tinanggal ba sa pwesto ng Malacanang ay may posibilidad na ma-reassign o mailagay sa ibang ahensya? Sa ngayon, Monica, wala pang posibilidad na wala pang anunsyo kung sila ay mailalagay sa ibang posisyon. Bagamat yung unang mga anunsyo, may mga sinabi ang opisina o mismong si E.S. Bersamin na may posibilidad na ilan dun sa mga kalihim na humawak ng major departments maaring ilagay sa ibang posisyon. Pero sa ngayon, wala pang official announcement na nanggagaling sa Malacanang. Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Malacanang. Tinawag ni Davao City Mayor Baste Duterte na panay propaganda lamang ang kasalukuyang administrasyon. Reaksyon nito ng alkalde sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas siya sa pakikipagkasundo sa lahat maging sa mga Duterte. May tugon din si Baste sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Clarice Suapi. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Hindi nagdalawang isip si Davao City Mayor Baste Duterte na tawaging sinungaling si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kagustuhang pakikipagsundo sa kanilang pamilya. Aniya, puro propaganda lamang ang kasalukuyang administrasyon gaya ng pangako nitong 20 pesos na bigas sa taong bayan. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, reconciliation. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and is trying to man up. Ayon pa kay Baste, ang resulta ng katatapos lang na midterm elections ay nagpapakita ng kahinaan ng Pangulo. Like what PRD said, and it clearly shows, ngayon midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato niya. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang alkalde sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong Philippine National Police o PNP Chief.
It's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. If it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. He's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay na sa kanya, PNP niya. No one is impressed. Nasa The Hague, Netherlands si Davao City Mayor Baste Duterte para bisitahin ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Hindi nito napigilang maapektuhan nang makita ang dating Pangulo na pumayat lalo't matanda na ang kanyang ama. Oo, tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. This is just an ordinary person at the end of the day. Kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. There's a lot of reason for us to be optimistic. Nananatiling buo ang paniniwala ni Baste na walang kasalanan at makalalabas anumang oras ang kanyang ama. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA Board ang pagtatayo ng Palawan Mega Eco Zone. Ito ay isang eco-friendly industrial estates na pagmamay-ari ng Bureau of Corrections para makalikha ng mga trabaho. Layo ng proyekto na makahikayat ng mga environmentally responsible industries gaya ng agro-industrial processing, renewable energy, ecotourism at marine biology. Ang Palawan Mega Eco Zone ay binubuo ng nasa 28,000 na hektaryang lupain mula sa Iwahig Penal Colony ng Bucor. Nasa 1.5 billion pesos na halaga ng shabu ang isinuko ng ilang mga mangingisda sa Bataan. Nagsagawa naman ng manhunt operation para tugisin ang mga sospek na bumaril sa dating mayor ng Lagayan Abra at sa Iloilo City. Hihilingin ng lokal na pamahalaan sa Department of Health na maggamit sa Mpox testing ang kanilang uswag molecular laboratory. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Bataan, itinurn over ng 10 mga mangingisda ang nasa 1.5 billion pesos na halaga ng shabu na nakitang palutang-lutang sa Masinloc, Zambales noong May 29. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kahapon ay ibinigay ng mga mangingisda sa otoridad ang nasa 223 vacuum-sealed transparent plastic pack ng pinaghihinalaang shabu. Tumitimbang ng higit 222 kilograms ang lahat ng nakuhang iligal na droga. Sa Abra, nagsagawa ng manhunt operation ang Philippine National Police o PNP sa 4 na mga sospek na bumaril at nakapatay sa dating mayor ng Lagayan Abra na si Jendrix Luna kaninang umaga. Batay sa inisyal na report, nasa labas lang ng kanilang bahay ang biktima ng barilin. Sinubukan pa itong iligtas ngunit idineklara itong dead on arrival sa Ciares Memorial Hospital. At sa Iloilo City, hihilingin ng city government sa Department of Health o DOH na magamit ang kanilang uswag molecular laboratory para sa testing ng specimens ng mga suspected Mpox sa Panay. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, ang mga medical technologists ng Uswag Molecular Laboratory ay may training na para itest ang Mpox specimens. Kumparaan niya sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM na nagsasagawa ng Mpox testing sa Metro Manila na nagtatagal dahil sa pila sa Uswag Molecular Laboratory, maaari lang abutin ng 2 hanggang 3 araw. Kung matatagalan niya ang resulta ng testing, maaaring magpagala-gala na ang suspected Mpox patient. Batay sa datos ng City Health Office, mayroon na silang 6 na kumpirmadong kaso ng Mpox sa lungsod. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ikinilala na International Association of Currency Affairs o IACA ang kauna-unahang Philippine Polymer Banknote Series bilang Best New Banknote o Banknote Series. Ang pagkilala ay ibinase ng organisasyon sa mga pagbabago at natatanging security features ng bagong pera ng Pilipinas. Ikinonsidera rin nito ang aesthetic appeal at pangkalahatang disenyo na inilarawan nito bilang kaakit-akit at makabuluhan sa kultura. Nagsagawa ngayong araw ng Ceremonial Maritime Patrol ang Armed Forces of the Philippines sa Kalayaan Islands kasama ang mga kawani ng media. Dito ipinasilip ang kalagayan ng mga bahura at maritime features na hawak ng Pilipinas. Mula sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan, ito ang balita ni Ryan Lacalale live. Magandang gabi, Ryan. Ano ang sitwasyon ng mga bahura na kasalukuyang nasa kontrol ng Pilipinas? Magandang gabi, June. Sa ngayon, maayos naman yung mga nakita natin na mga bahura kanina na nag-ikot ang AFP kasama nga ang media. At bagamat mayroong tayong mga nakita na mga Chinese Coast Guard at mga maritime militia vessel na malapit doon sa ibang mga isla. Sakay ng C-130 ng Air Force, nagsagawa ng maritime patrol ang Armed Forces of the Philippines ngayong araw kasama ang ilang kawani ng media sa Kalayaan Group of Islands. Inikot ng ang mga maritime features sa lugar na hawak ng Pilipinas para personal na masaksihan ng mga media ang sitwasyon sa mga bahura. May ilang Chinese Coast Guard at maritime militia vessel na nadaanan sa ilang mga isla. With this, yung Armed Forces of the Philippines, we'd like to i-affirm yung ating unwavering commitment towards upholding our sovereignty. So with this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol. So dito naman, as we have been showing for the past few years, itong ating transparency initiative. And ito is a very good example of that, na makita talaga natin itong situation in the area. Habang palapit ang eroplano ng Philippine Air Force bago ito lumapag sa Pag-asa Island, nakatanggap pa ito ng radio challenge sa Chinese Coast Guard. Sinagot naman ito ng Philippine Air Force at di na muling sumagot ang China. Pagdating sa Pag-asa Island, kapansin-pansin ang mga isinasagawang konstruksyon sa isla. Nasa 13 pasilidad ng AFP ang kasalukuyang ginagawa at target itong matapos ngayong taon na bahagi ng modernization program Horizon 3 ng AFP. Natapos na rin ang runway ng paliparan kung saan mas malaki at mas mahaba na ito kaya kayang-kayang makalapag dito ang mga eroplano gaya ng C-295 at C-130 ng Philippine Air Force. At samantala, tanaw naman mula dito sa Pag-asa Island yung mga Chinese Coast Guard at mga maritime militia vessel. Mayroon din tayong nakita kanina na barko ng PLA Navy na umaaligid lamang dito sa isla at ayon sa mga residente dito, araw-araw ay ganun ang kanilang sitwasyon. Diyan muna ang latest dito sa Pag-asa Island. Balik sa'yo, June. Ryan, bukod sa aerial patrol, magkakaroon din ba ng pagpapatrolya gamit ang asset ng Navy dyan? Tinitingnan natin yung iba pang mga activities dito. Pero itong ginagawa natin ngayon ay bilang bahagi, June, ng isasagawa ring pagdiriwang ng Araw ng Kasarilan ng Pilipinas sa June 12. At bukas malalaman pa natin yung ibang ating mga aktibidad. Right. Maraming salamat. Ryan Lacalale live nagulat mula sa Pag-asa Island. Aabot sa 11 hanggang 19 na bagyo ang posibleng mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon ayon sa Weather Bureau ng Pag-asa. At ngayong buwan ng Hunyo, inaasahan na may 1 o 2 bagyo ang mabubuo kasabay ng pagsisimula ng rainy season na kung saan posible ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Ito ang balita ni Benedict Samson.
Ang ating inaasahan, yes, may posibilidad yan na mangyayari pa rin yung mga malalakas na bagyo this year. Opisyal nang nagsimula kahapon ng rainy season at sa pag-ihip ng hanging habagat, mas malawak at maraming ulan na ang mararanasan sa kanlurang bahagi ng bansa. Base sa 6 na buwang forecast ng Pag-asa, nasa 11 hanggang 19 na bagyo ang posibleng mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Although nasa neutral condition tayo, pero year by year naranasan talaga natin yan dahil nasa typhoon belt tayo na tinatawag na lugar. So malaking chance po na makaranas pa rin tayo ng malalakas na bagyo. Ayon sa Pag-asa, ngayon nagsimula na ang tag-ulan, nasa 200 mm o higit pa na daily rainfall ang maaaring maranasan, na kung saan sapat na ito upang magdulot ng pagbaha. Nasa start na tayo ng rainy season, lalo-lalo na yung western side o kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya naman asahan natin na yung matataas na volume ng ulan o malalaking volume ng ulan ang inaasahan natin during this time of the year. Pinag-iingat din ng Pag-asa ang publiko dahil sa thunderstorm. Yung mga thunderstorm talaga ay severe. So kahit na isolated yung ulan, kahit walang habagat, ay malakas talaga ang mga pag-ulan. Delikado din po yung kulod at kidlat na maaring makatama or maka-hit doon sa mga tao na exposed, no? Lalo-lalo na kung nandun sila sa open grounds. Bilang paghahanda naman sa tag-ulan, nagsimula na rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa paglilinis ng bara sa mga daluyan ng tubig upang mabilis na maibsan ang baha. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantalang sususpindihin ng Pag-asa ang paglalabas ng heat index information simula ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, dahil sa pagsimula ng tag-ulan, magpo-focus sila sa paglalabas ng mga advisory sa mga potential impact ng rainy season. Sa March 1, 2026 naman muling ibabalik ng Pag-asa ang issuance ng heat index information. Ayon pa sa Pag-asa, patuloy pa rin makikita ang heat index information sa mga automatic weather stations at sa iHeat Map na accessible sa DOST Pag-asa website. Tumaas ng 500% ang bilang ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa ayon sa Department of Health o DOH. Bunso nito, iminumungkahi ng ahensya na gawing National Public Health Emergency ang naturang sakit. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So may problema tayo sa HIV. Inaral namin to, no, nakita namin yung problema nung lumabas itong problema ng Mpox. Naalala nyo yung Mpox, nagpapatingin ka agad sa dermatologist. And we found out 30% ng may Mpox positive din sa HIV. And when we found out paano natatransmit yung Mpox, pareho rin, sexual contact. Mas malaking problema ang Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa kaysa Mpox. Ito ang binigyan diin ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa pagdami ng mga kaso ng HIV. Anya, nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa Western Pacific region. Ngayon po, nasa 40 to 57 cases a day. So, almost 500% increase. And karamihan kabataan, 15 to 25 years old. Whereas noong 2010, parang nasa 25 to 35 years old yung age group. Meron pa tayong kaso na sa Palawan, 12 years old. Most recent na na-report ng media rin na 12 years old nag-positive. So, naaalarma kami dito. Dagdag pa ni Herbosa, 95% ng mga bagong kaso ay bunsod ng pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki na nasa young age o kabataan. Ito anya ang pinakadahilan ng pagtaas ng bilang at hindi dahil sa mga sex worker na babae. Upang malabanan ang pagkalat ng HIV, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na dapat magkaroon ng koordinasyon sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at magpatupad ng strategic plan upang mapababa ang bilang ng mga kaso. Nagmungkahi din ako ng parang declaration with the President so that we can actually ask all government agencies to help ma-address natin itong problem on increasing cases of HIV in the Philippines. Even DOLE can help kasi some of the transmission ay nangyayari sa BPO, sa workplace. So lahat ng society kailangan maintindihan
yung problema natin sa HIV. Payo ng Health Department sa publiko, sundin ang mga programa ng pamahalaan para maiwasan ng HIV. Kabilang na dito ang pagpunta sa mga testing treatment hub kung saan libre ang pagpapatest at pagpapareseta ng gamot, pangunahin na ang antiretroviral medicines. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Opisyal ng kinoronahan si CJ Opiaza ng Pilipinas bilang 2024 Miss Grand International. Ito'y matapos na mag-withdraw o mag-resign sa titulo si Rachel Gupta ng India dahil sa umunoy hindi pagkakaunawaan at ilang issues sa organizers ng pageant. Kanina opisyal nang ipinasa kay Opiaza ang korona at titulo na idinaos sa Bangkok, Thailand. Nauna nang hinirang bilang first runner-up sa nakaraang pageant, si Opiaza, na kalaunan ay siyang kinilala bilang 2024 Miss Grand International. Makasaysayan ang pagkakahirang kay CJ dahil ito ang unang pagkakataon ay ginawad sa Pilipinas ang nasabing pageant title. Umabot na sa 100,000 streams sa Spotify ang debut single entitled Kape ng KDR Music House artist na si Destiny Palisok. Sa post ng KDR Music, masaya nitong ibinahagi ang bagong milestone ng up-and-coming singer-songwriter. Nauna nang umakyat sa top 2 na Spotify's OPM Rising playlist ang Kape, single ni Destiny. Nakapasok rin ito sa listahan ng Viral Hits Philippines at Tatak Pinoy playlist sa Spotify. Congrats kay Destiny. Kilala ko yan eh. O, na-feature ko siya nung pandemic. Ang tawag doon, basking. Buti pwede. Oo, naman siya. Naka-face mask. Hindi naman talagang sa mga yung mga dumadaan. Kasi tinulungan niya yung mga jeepney driver noon sa biyaheng Pasig, Buting to Napindan, parang doon sa Taguig, parang ganun. Tapos yung kinita niya doon, tinulong niya doon sa mga driver na naapektuhan nga noong, di ba nawala ng lockdown, nawala sila ng trabaho. Kaya natatandaan ko si Destiny Palisok. Yan. Destiny Palisok. Hindi lang pala maganda ang boses si Destiny, maganda rin ang puso. Tapos nabalita ko nga sumali siya sa Wish, di ba? Wish Covery. Yun, parang naka-abante siya no? Sa finals ba? Kung di ako nagkakamali, naka-abante pa siya. Tapos yun, hanggang sa kinuha na siya ng KDR Music House. Congratulations, Destiny Palisok. Mabilis dapat, Palisok. Palisok ba yung nasabi ko kanina? Sorry, hindi ko narinig. Palisok. Destiny Palisok. Ayan, I stand corrected. Congratulations, Destiny. Yan. At narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Beth Baliwag, Francisco Banataw at Lily Tonini. Ba, ang ganda ng pangalan na. Maraming salamat din kay Jaboy, Lara, Erwin Romel at Radito Sutare. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 10:2 na nagsasabi, ang puso ng pantas na tao ay nasa kanyang kanang kamay, ngunit ang puso ng mangmang ay sa kanyang kaliwa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.